Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. Sa propaganda ng mga DDEBs, doon nila tinatapos, oo, tinago ko yung asawa ko. Okay, eto nga mga kakotsero, ano hong naganap ngayon? Actually, kahapon pa tong balita na to. Parang uso ngayon yung uso ngayon yung mga pagpapadisbar. Parang ano nga siya, parang hobby, ginagawang hobby ng mga tao. Ngayon, may bagong pinapadisbar. This time, mga kakotsero, yung mga nag-interpellate kay Rodrigo Duterte. Saan natin nakuha yung kwento na yan? Dito natin nakuha yan. Kay Fugitive, November 17, 2:02 p.m. Sunday. Anong sabi? Former President Rodrigo Roa Duterte is set to file a disbarment case versus attorney Jervil Abanilla Reyes Luistro. Disbarment talagang uso ngayon, no? Nakakatawa na lang minsan itong mga parang talagang desperado na talaga silang ipagtanggol ang kanilang poon eh. Sobrang desperado na silang ipagtanggol si Rodrigo Roa Duterte na umaabot na sila sa ganitong punto. Also known as Attorney Jinky Beatrix Luistro, he is Batangas 2nd District Representative in then House of Representatives. Saan ba yun? Saan ba yung Batangas? Paturo nga saan ba yung Batangas para malaman natin kung saan. Baka konti lang yung nakakaalam ng lugar ng Batangas. Oo. Saan ba yun? 2nd District Representative in then House of Representatives or in the House of Media personality to, dapat hindi siya nagkakaroon ng mga ganyang pagkakamali sa kanyang pagsusulat. In the House of Representatives siguro. Well, tuloy natin. Mukhang nginig siya sa galit. Sa sobrang gigil niya, nagkakamali na siya sa spelling, nagkakamali na sa grammar, etc. etc. Pero hayaan natin siyang manggigil kung yan ang trip niya. Nauna rito, inamin ng abogado na itinago niya ang kanyang asawang mayor sa isang bayan sa Batangas na pinaghahanap ng mga alagad ng batas sa bisa ng isang warrant of arrest. Ayan. Ito yata yung sinasabi nilang magiging basis ng warrant ng kanyang disbarment. Yung pagtatago ng kanyang asawa na nung panahon na yon ay may warrant of arrest. Na-curious ako dyan. Actually, matagal na pala itong balita na to. May 1 month nang lumipas. Matagal na pala itong balita na to. Pero ngayon lang nilagyan ng laman. Kasi nung una, parang mga drama-drama lang. Actually, napanood ko pa nga isang video nito. Mga nagpapasikat sa TikTok. Na, eto nga, ang lakas daw makapo na sa Quadcom, pero sarili niyang asawa, tinatago niya. Oo, ganun. Pag-usapan natin kung ano yung mali nila. Pero mga kotsero, it's just very, very timely. No? Napakasakto ng timing eh. Napakaganda ng timing nitong pagpa-file ng disbarment cases. Bakit? Kasi this comes at the heels of this event. Naalala nyo nag-Quadcom? Napaamin kasi ni Jinky Luistro si Rodrigo Roa Duterte sa crimes against humanity. Kaya gigil na gigil sila ngayon kay Luistro. Siya yung kailangan birahin ngayon tsaka si Trillanes. Bakit? Silang dalawa yung nakahuli kay Digong. Yung kay Trillanes, alam naman natin, kaya significant yun kasi nakita natin na nag-breakdown si Digong. Nakita natin na nawalan ng composure o nawalan ng nakalimutan niya yung kanyang script nung binring up ni Trillanes yung kanyang secret bank accounts kung saan nagde-deposit ang mga drug lord. Tapos anong gagawin ni Digong? Magpa-file siya ng libel. Actually, slander. Pero pwede rin siguro yung libel kasi may mga na-publish. Ito yung kay Luistro yung pinakamahuli. At ito yung pinakamalala. Kasi dito, tumutok si Luistro sa RA 9851. At dahil sa interpellation ni Kong Luistro, nakita na si Digong ay isang principal sa conspiracy. 3 sila. Si Bongo, si Bato, at si Digong. Silang 3. Ganun yung nangyari. Kaya gigil na gigil sila ngayon kay Luistro. Gigil na gigil sila dahil dyan. Ano ba sinabi ni Kong Luistro? By Mr. President's own admission of his accountability both to illegal and illegal actions of the police, it is the humble submission of this representation that the Quadcom is ready to make a recommendation for the filing of the necessary action in court that is a violation of the law RA 9851, an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, or at the very least, the murder cases as defined under the revised penal code. Pasok na pasok talaga si Digong na kahit syempre with case build up and everything, mas madali
is yung sa RA 9851. Yan. Yan yung pinakamadali. At yan talaga yung pinakapasok. So dahil dyan, nanggigigil ngayon yung mga DDEBs. Oo, kailangan siraan nila si Luistro. Siyempre, para sa kanila, kung hindi mo kayang siraan ng ideya, siraan mo yung pagkatao. Ganyan no mag-isip ang mga DDEBs. Kung hindi mo kayang sagutin yung kanilang tanong ng maayos, siraan mo sila. Siraan mo yung pagkatao. So ano ngayon ang sinasabi nila? Ipapadisbar nila kasi tinago ni Luistro yung kanyang asawa nung siya ay may kasong rape. Napanood ko nga sa TikTok to tuwan-tuwa sila ganyan. Pa-quadcom ka pa, kriminal naman pala asawa mo, ganyan. May ganun silang drama. Ay, grabe. Alam nyo mga kotsero, hindi ho kriminal ang asawa ni Congressman Luistro. Hindi ho sa pinagtatanggol natin si Kong Luistro. Pero kasi, again, kung gagawa kayo ng propaganda, siguraduhin na malapit sa katotohanan. Totoo ho na nagkaroon ng kaso. Ito ho yung warrant. Kailan pa to? 2020. Ayan. Tagaytay City RTC Branch 133 naglabas ng warrant of arrest laban kay Mabini, Batangas Mayor Noel Luistro sa kasong rape. So totoo po na nagkaroon ng kaso. Totoo ho bang nagtago? Well, nagkaroon ho ng effort na magtago on the side of Mayor, and we don't know kung this is by the advice of the wife na si Kong Luistro. Pero nagkaroon ho ng effort magtago. Ito ho yun. Kailan to? Walang date Pero ano yan archive ng Abante Tonight. Ngayon, ano hong naganap dito? Tinago ho ba ni Congresswoman Luistro? Layaan natin siya ang magsalita. Siya ang sumagot. The cases that my husband and I went through, it brought a lot of impact to my life, to my family's life. And nakikita ko siya sa social media ngayon, Casey, every time that I interpolate, lumalabas lagi yung fabricated cases of rape ng asawa ko. With the branding that tinago ko ang asawa ko, Yes. I evaded the law. That's what's Yan So alam natin, malinaw kung ano yung topic dito. Yung pinapatungkulan ni Congresswoman Luistro. Okay, so tinago ba niya yung kanyang asawa o hindi? that's what's going around. That here you are holding people to account, and yet you told your husband to hide and not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is Uy, totoo nga. Tinago nga niya ang kanyang asawa. So disbarable. Well, that's subject to the interpretation of the Supreme Court. Supreme Court lang pwede magdesisyon dyan. Sa propaganda ng mga DDEBs, doon nila tinatapos, oo, tinago ko yung asawa ko. all of them are prepared already. I made my husband make voluntary surrender before the court. Na-arraign po siya. We attended the pre-trial. As a matter of fact, we filed a petition for bail. That's why he was able to get his temporary liberty. The prosecution was able to present their evidence. And from our end, the accused, we also presented our evidence. And we were able to prove, Casey, that the complainant is a fictitious personality. At first, I felt so frustrated because being a lawyer, a member of the bar, kabaro ko yung judge eh. How come that they were able to have this case, a warrant of arrest is issued, and the complainant is inexistent? We verified her identity with PSA, the Philippine Statistics Authority, with SHED, with DepEd, with COMELEC, and even with her alleged place of birth. I think it's in Bacoor, Cavite. Her identity is totally inexistent. So mga kochero, eto ang kwento. Tinago because kailangang mag-build ng sagot. Binigla kasi. It's very weird, no? It's very unusual na umabot sa court nang hindi pinapasubpina ng prosecutor yung nasasakdal. Sobrang weird nun. Hindi malang binigyan ng pagkakataong sumagot sa prosecutor sa first step, yung step 1. Ganun palagi, pag kinasuhan ka, lalo criminal case, ang una nyo hong paghaharap sa prosecutor. Kasi doon ho magkakaroon ng initial determination of probable cause. Ibig sabihin, titingnan muna sa prosecutor, ay wait, totoo ba
na may krimen na naganap. Di ba ganyan ang sinasabi nilang lahat kay Kibuloy? Eto mga DDEBs na to. Peke yung kaso, mali yung kaso, fictitious yung kaso. Hindi siya pwedeng arestuhin. Yung abogado ni Kibuloy, yun din ang sinasabi. Hindi ko pwedeng advisean ang aking kliyente ng isang bagay na ayaw niyang gawin. So ibig sabihin, pwedeng i-disbar din si Torion kasi tinago niya si Kibuloy.